Noel Husay Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. It's Thursday once again, and we'd like to welcome everybody. The March 27th edition of Konsulta Pang Medisina. And of course, here's Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang umaga sa iyo, DJ Tom, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. It's Thursday once again, at nandito na naman tayo sa masayang programa, Konsulta Pang Medisina. Meron tayong pagkakataon upang magtanong at ipaabot ang mga concerns natin sa ating mga guest doctors, ano? At today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa issues ng head and neck, mga head and neck diseases. And we have with us now an otolaryngologist, head and neck surgeon, si Dr. Marvin Tolentino. Siya po ay graduate ng University of Santo Tomas at siya ay residency training sa East Avenue at nag-subspecialty po siya ng maxillofacial surgery doon sa Germany. Let's welcome Dr. Marvin Tolentino. Ay, magandang umaga po sa lahat na nakikinig. Si Dr. Tolentino po ay isang otolaryngologist, ano? At sakop ng kanyang specialty ay mula leeg pataas. Hanggang sa dito sa noo. Pero kung mahaba yung noo, ay hanggang batok. Hanggang batok na siya. Yeah. Doctor, ano po ba yung mga common cases na nakikita ninyo dito sa ating lugar dito sa Olongapo, sa Paris area? Ang pinakamarami ay sa tenga pa rin, ano? Mga otitis media, tawag namin doon, yung middle ear infection. Ito ay dahil sa sipon madalas. At madalas sa mga bata ba? Sa mga bata din siya madalas kasi iba yung anatomy nila. Ibig sabihin, yung buto, kasi habang lumalaki, nag-iiba yung mga itsura ng mga yon. So iba pa rin nagkakaroon. Mas madalas sila magkasakit kaysa sa atin. So siyempre mga bata ay nang pinakasipunin eh, di ba? Oo. So pagka, ayan, very common yung otitis. Yan ba rin yung tinataguri ang luga? Ayun. Dok, pag napabayaan yun yung magiging luga na, no? Una pa lang, pag nagkasipon na yung bata, tapos nag-complain ng masakit yung tenga, kailangan mapakita na sa doktor kasi mabigyan dapat ng gamot. Kasi pag pumutok yun, tapos nagpabayaan, tulo ng tulo, yun ay magiging luga. Yung luga kasi ay yun yung dumi doon sa loob ng middle ear, sa loob ng tenga yun. Kailangan linisin yun. Oo. So, iba pa yan doon sa tinatawag ng cholesteatoma, no? Yun na yun. Yung cholesteatoma, yun na yung luga. Ayun. So, ang tip is, pag yung bata medyo may sipon at medyo nabibingi or mas masakit ang tenga, huwag nang hintayin lumala pa ito. Oo. Kasi pag minsan, yung sipon, ika nga tutulong ang tenga, no? Oo. Yung kahit simpleng yung pediatrician lang muna, yung titingin kung wala kayong makitang mga ENT doctors para ma-advisean yung mga pasyente, yung mga nanay nila, mga ganun para dalhin na sila sa ENT kapag hindi na kaya ng pediatrician. Doc, pwede natin ibigay yung numbers natin para pwede tumawag yung or mag-text yung ating mga listeners, ano, kung may mga katanungan sila. You can text me po dito sa hotline ko 0920-90-99937 or pwede rin kayo mag-post ng comment nyo dito sa Facebook ng My Subic Bay Radio. I-type nyo lang, i-google nyo at lilitaw yung Facebook natin dito. Opo, 89.5 Subic Bay Radio on Facebook. And reminder lang po, pwede rin po kayong tumawag. Huwag po kayong mahihiyang tumawag. Yung landline hotline natin is 252-8905. How about yung cellphone number nyo, Doc? Pwede rin ba silang tumawag? Ulitin ko po, 0920-90-99937. And it's okay for them to call. Yes. Pwede tumawag dito. Pero kung concern sa ano. Pwede nating i-hook up. Okay. Kung sakaling tatawag kayo dito. We will use this most probably. Yes. I think this one fits the no, Doc? Fits the... Yeah. Okay. Fits the butas. Pwede yan. Alright. So again, ang guest doctor po ni Dr. Noel Husay Laksamana ay si Dr. Marvin Tolentino. Ang pinag-uusapan po nating topic for today, Doc, is dahil ipopost din natin sa Facebook for them to see. Tungkol sa tenga. Tenga, ilong at lalamunan. Tenga, ilong at lalamunan. Okay. So from the neck up yan. Masakit dyan. No? Okay. Ang in-spare lang nila dyan ay yung mata eh. Iniwan na sa amin nila doktor yan. Parang may pagkakaiba po yun sa EENT. Yes. Noong araw kasama yan. Eye, ear, nose, and throat. Inihiwalay nila yung eye. Opo, hiniwalay na kasi yung eye kasi
Madami din, mahaba eh. At saka sabi kasi nila yung EENT daw, yun na yung mga oldies. Old school. Old school, ano. So, ako naman, ambisyon ko talaga nung araw, EENT eh. Kanya lang, mata lang yung kaya ko. So, hanggang doon na lang ako. Sa E na lang ako. Ha? Yes, and Doc, may mga katanungan na dumarating dito. Effective po ba yung mga eardrops na inilalagay para maiwasan yung pagkakaroon ng luga? Yung eardrops kasi dapat doktor lang ang nagpe-prescribe noon kasi hindi natin alam kung may butas yun. Kailangan dapat kasi makita. May butas ba o wala? Para saan ba yung ibibigay na eardrops? Kasi pwede kasing lalong lumala yung sakit kapag patak lang ng patak at hindi alam kung ano yung nilalagyan doon. Saka bago rin magpatak, dapat kasi malinis yun eh. Lilinisin yun para hindi sayang din ipapatak mo. Kasi pag tumutulo nga yung tenga tapos ipapatak mo, iluluwa din niya yun. Sayang din yun yung ipapatak mo. So, mas maganda na lang kung makita at malinis. Ayun. So, yung paglilinis, Doc, ng tenga, di ba? Meron tayong mga common practice, yung mga bata. Kinakalikot yung tenga. Paano ba yung tamang paraan kung paano maglinis ng tenga? Yung dapat kasi makita talaga eh. Pero kung hindi mo kayang makita, halimbawa matanda ang maglilinis ng sarili niyang tenga. Kung hindi niya makita, basta naglilinis siya araw-araw naman, kahit hindi araw-araw, basta walang nakikitang mga dumi, mga itim-itim, mga basa-basa dun sa cotton buds, ay okay yon. Pero pag sa bata, pag nasisilip at nakikita, kahit flashlight nga, pwede nga makita rin yung loob, ano. Kung tuyo din, okay lang. Yung mga kayang abutin ng cotton buds, wag sana yung malaki dun sa butas. Kailangan mas maliit dun sa butas para hindi na itutulak yung mga tutuli. Di ba sabi nila ang tutuli ay kusang lumalabas? Oo. Yung tutuli po ay talagang kusang lumalabas yung Doc. Kaso it takes time. Siguro ang sa libro sinasabi nila 3 months mula sa eardrum hanggang palabas. Yung sa dulo nung sa kaloob-looban. Kaloob-looban, 1 inch yun, So 3 months para lumabas. 3 months yung parada para Oo, maglalakad siya sa sarili niya. Pero pag minsan naunahan na nung tutuli, dadagdagan na naman siya. So stampede na sila, hindi na makalabas. So nakakatulong din yung maliliit na kutsarita na ginagamit na pang... Oo, basta makita mo lang, kaya mong tanggalin, flashlight, pwede na yun. So it should be, ang kung pala dyan dapat laging visible. Ika nga yung professor ko dati sa ENT, make sure you see what you're doing. Ayun. Visualization. So sabi nga, it's more fun when you see what you're doing, sabi nila. Doc, yung pong mga marami rin ba kayo nakikita dito ng mga cancer sa lalamunan, mga throat, and etc.? Naku Doc, marami po yan. Kasi lalong-lalo ngayon, nasa age tayo ng mga tao, lahat ay yung mga gustong-gusto nila, yung mga bawal, So, oo. Magsisimula pa lang sa yung mga bukol-bukol, pag may nakita na kayo, ipacheck na ninyo yan. Pag more than a month na, pwede naman kayong hindi pa magpakita kung less than a month. Pero pag lalong lumalala siya, kailangan na, ipakita na, Tapos lalo na yung paos, pag namaos yung pasyente, kailangan yung 1 linggo, kahit hindi kayo maggagamot, kung yung 1 linggo na yan, bigyan nyo palagi ng time kasi may mga iba talaga, ayaw talaga magpa-check up, Naantay na lang, lumala na lang. Pero... O kaya gumaling ng kusa. Oo, pwede naman gumaling ng kusa. Kaso, pag minsan talaga, pag masyadong matagal na, ay talagang yun na yung sign na magpa-check up sa doktor. So lalo na siguro yung mga DJs kagaya ni Tommy. Yes sir, madalas namamaos kami, wala kaming boses lagi. Kasi laging kamit ang boses. Tawag natin dyan, yun yung mga voice professionals So binubugbog talaga nila yung boses nila, yung gawaan ng boses. Namamaga yun. Lalo na pag mahilig sa maasim at saka maanghang, mga ganun, mas common. Oh my God. Nakaka-epekto rin pala sa lalamunan. Oo, mas common yun na mamaos sa mga ganun na... So, things to avoid kapag kumakanta ka. Maasim, sir? Maasim at spicy. Buti na banggit niyo yan. Kasi ang buong akala ko, ang buong akala ko, maasim is good for the lalamunan ever since. Like suka, especially kasi daw it kills, di ba,
There are times germs, maganda sila panglinis, ano? Pero ito kasi yung maasim at saka maanghang magproproduce siya ng acid. Oh, I see. So yung tiyan That's the mo, reason. dadami yung acid doon, tapos pupunta sa lalamunan. Tapos pag pumunta sa lalamunan na, mamamaga na yung gawaan ng boses mo. Lalo na kapag nabubugbog sa trabaho yung gawaan ng boses. Almost pag minsan kayo, gamit na gamit yung boses If you're a singer. So, yung pag-take ng salabat. Sa labat. Pag yun yung mga soothing effects sa kanila Pero yung sa labat kasi, di ba, yung sa ginger na yun Spicy yun. Oo, magproproduce siya ng acid sa tiyan. So, pwede rin. Oo. So, ang mechanism pala nun is yung reflux. Reflux po, yun yung tawag natin. Acid reflux po. Una pa lang, dun sa muna sa tiyan, yung mga iba wala silang nararamdaman sa tiyan. So, pero pag minsan, wala silang nararamdaman sa tiyan, pero paus na sila. Pero pag tinanong mo, yung palaging kumukulo, nagpapalipas ng kain, mga ganun. Oo. Yung acid production kasi, mas madaming na-produce kapag 4 hours na wala nang laman yung tiyan, mag-produce na naman yung tiyan mo ng acid Dapat every 4 hours, kahit konti lang, may laman dapat. Small frequent diets. Meals and small frequent meals. Opo, Doc. Pero ang trick po dyan, yung gawaan ng boses, kailangan dapat may tubig palagi. Para ma-wash off, di ba? Acid pumupunta sa lalamunan. So, ibinabath niya yon ng acid. So, kailangan hugasan mo siya. Kung ang panghugas mo ay beer, cerveza. Nagproproduce siya ng acid. Din, so, anything that, talagang everything is connected, Your stomach is connected to your esophagus, and your esophagus connected to your pharynx. So, magandang tip yun, And how about smoking? Yung smoking po talagang, yan yung kahit nga dun sa advertisement palagi sinasabi na hindi maganda. Kasi yung smoking na yan, kapag yung smoke or yung mga chemicals na yan na dumapo na dun sa katawan natin, kasi yung katawan natin mula sa ilong, dun sa loob lahat, yung mucosa, ito ay merong mga sariling walis Yung mga walis na to ay ninipis at saka liliit. Self-cleaning, Oo. Pag nag-smoke ka, ayun, mapapandak na yung mga walis to masisira. So mag-uumpisa lahat doon yung mga sobrang technical yung kwento natin. Pero it pays to know these things kasi para mas malaman natin bakit tayo pinagbabawalang manigarilyo. So, yun nga, ito tanong ni Jojo Montes, sabi niya, Doc, ang pagkakaroon ba ng bukol sa ilalim ng leeg kapag sinisipon ay sintomas na ng cancer? So, palagay ko baka kulani. Kulani yun, hindi pa naman kung nawawala ito, Kung yung hindi na nawawala yung bukol na yon, maaring ito ay cancer or maaring ito ay tuberculosis din. So, oo, especially nasa third world country tayo, So, common sa atin ang TB. 7 out of 10 Filipinos either exposed or infected with tuberculosis. Now, let's talk about your line of subspecialty. Yung maxillofacial reconstruction, Doc. So, alam mo, dito, Doc, ang dami natin nakikitang motorcycle accidents. Yan, dahil sa motorcycle na yan, Doc, dumami yung mga, cases namin. Pero, ang tip kasi palagi pag nagmamotor ka, dapat may helmet ka. Dapat din huwag kang mag-drive na nakainom. Huwag ding magda-drive nang nagte-text. Pag minsan may nakakita ako. Nakamotor, nagte-text. Isang kamay It's very dangerous. So, ang minsan kasi, Doc, may naging case ako, tinamaan ng naglalaro sila ng baseball. Doc, tinamaan ng baseball yung mata, so nagka-blowout fracture. Yung tinatawag natin blowout fracture dito. Doc. So, sabi nung pinag-referan kong maxillofacial surgeon, lalagyan ng ipaliwanag natin sa ating mga listeners yung mga plates na inilalagay dyan. Yung tinatawag namin na titanium plates, iba ito, hindi ito gold, iba pang klaseng plate ito, bakal ito. Matigas na malambot. Metal siya. Okay, matigas na malambot. Hindi matigas pero malleable. Malleable. So nabibend natin yon.
Yung mga yon ay yung dun sa mata, yung blowout fracture na yon. Meron kasi yung sa Floor. mata maninipis, yung floor, pero ang pinakamanipis talaga ay yung medial, yung tinatawag namin na lamina papyracea. Yung Parang dun sa paper, inyo, sobrang papel ang nipis niya. Pero mas madaling mabasag yung sa floor. ilalim, oo. So parang yung sa itlog yan parang ganun yung ano niya. Tapos tatapalan mo yan dun sa mata, no? So imagine natin yung mata na bilog na ganon. Ang nabasag ay dun sa ilalim niya. Yung sa hig. Oo, sa hig mismo. Tapos meron kasi siyang yung bilog, yung parang yung orbital rim ang tawag natin doon, ano. Yun, hindi rin kasi tinamaan ng bola ng baseball. So yung rim hindi nabasag, blowout, big sabihin dun sa baba, dun sa floor mismo yung nabasag. Dapat blow down yun Oo nga. Tapos ang ginagawa natin doon ay pag minsan ang hiwa natin ay dun sa loob ng mata mismo, yung transconjunctival na sabi namin. Para Tapos, para walang peklat. para walang peklat. Tapos lalagyan ng sapin o parang sapi, sapin, oo. Tapos ang tawag natin doon mesh. Yung iba kasi plate ang ginagamit. Yung mga iba naman ay yung mga nylon mesh, mga ganun, mga Prolene mesh. Tapos yung mga iba may mga special na parang papel, pero medyo biocompatible siya na makapal. Nilalagay din doon parang sapin doon sa ilalim mo. Tapos magkaka-fibrosis na doon. Opo, oo, pag hindi mo kasi lalagyan nito, yung mata ay papasok at saka magkaka-diplopia. magiging dalawa ng tingin niya. So pag titingin na siya sa'yo, kung ikaw yung asawa niya, hindi dalawa ng asawa niya. Actually, yung diplopia, ang mekanisme nun, wala sa alignment yung focus na mata. So yung isa na andyan na, parang nanonood ng TV, nakaganon yung yung tingin mo. So nakakahilo at nakaka-confuse. So yun, yung tip para maiwasan yung mga ganyan of course, wear your helmet, but kagaya sports injury, sometimes talaga nangyayari. Doc, yung mga may nakikita ko ngayon maxillofacial, kasama rin ba dyan yung pagpapaganda? Oo. Ito na yung plastic and reconstructive surgery. Inaayos lahat yan sa age natin kasi ngayon, nasa age na tayo ng vanity. Pag may pera ka at pangit ka, kasalanan mo na. Di ba sabi nila? Inarinig ko sa mga sa mga artista. That's a good one. Okay yun. Kahit wala ka palang ginagawa, may kasalanan ka pa rin. Hindi. Kasi narinig ko yan kinikwento yun tungkol sa mga mga plastic surgery ganyan. Oo. Sabi na, kasi mga panahon ngayon, pag pangit ka, pero may pera ka, kasalanan mo So, kasi magastos nga naman magpa-opera. Magastos, sobra po yun. Pero you do that also? Ginagawa po natin yun. Pero ang sinasabi kasi natin ay yung beauty pa rin ay nasa puso. Pero kung fixated ka, kung sabi mo, ay, pangit ako, hindi maganda yung ilong ko, yun na, mahirap nang gamutin talaga. Sige, gawan na natin ng paraan yun. Pero pasintabi sa marami, Kasi ako after nag-opera ako ng katarata at nakakita na ulit yung pasyente, sabihin, Doc, ano bang bawal dito? Ang linaw-linaw ng mata Anong bawal kong gawin? Dalawa lang po. Bawal magkusot ng mata at bawal titingin sa pangit. So, yung akin namang pagbabawal sa pagtingin sa pangit, figurative at saka literal. Kasi marami akong pasyente, share ko, Doc, Matapos maoperahan yung kanilang biyenan, lalapit yung anak, yung manugang. Doc, buti pang hindi mo na inopera yung biyanan ko, magkukulam na yan. Bakit? Mula nung maoperahan lahat na lang ng kalat sa bahay, nakikita niya. Lahat na lang, pinakikialaman. Mabuti pa nung bulag siya, hindi siya nakibo. Kanya, sinasabihin ko yung mga pasyente, huwag niyong pupulaan, huwag niyong pipintasan yung mga hindi magandang bagay pag nakakita kayo muli. Kasi magsisisi ang mga manugang ninyo na pinaoperahan pa kayo. Diba? So, yun. Pero it's really pleasant to look at someone who is normal looking and much more beautiful looking, di ba? Naman, Doc. Kasi maraming pangyayari na disfigure ang tao, accident, tumors, or any medical condition na maaaring maka-disfigure.
may babalik yung tinatawag na self-confidence at saka yung self-worth kapag siya ay mukhang normal. Oo. Ang hirap talaga pag minsan kapag talagang nasira yung mukha. Disfigure. Disfigurement talaga. Disfiguring talaga yung mga trauma sa mukha eh. So lalo na pag nabasag siya, mga ganon, tapos merong mga tuklap-tuklap na dun sa mga skin, Mahirap kasi mag-reconstruct talaga kasi kukunti yung mga pinagkukunan mo dun, hindi katulad sa ibang parte ng katawan at saka na itatago din. Yan. Ang sinasabi na lang namin madalas sa kanila ay yan ay battle scars. Kasi yung mga iba kasi papatato pa di ba? Eto, sabi ang ganda-ganda yung tattoo mo. Na-survive mo yung na-survive mo yun. Second life mo na yan ulit. Survivor ka. Survivor. Let it be a memory of your survival. So, one din, isa pa, Doc, di ba? Ngayon, may nakikita ko ngayon sa mga facial contouring. Pati yung baba ngayon pala, pinakikialaman. Doc. Dati, ilong, nose lift, tapos mata, blepharoplasty, tapos yung lips, pouty lips. Naayos na lahat ngayon. Yung cheek, binabawasan. Yung cheek, fillers. Nilalagyan ng fillers. Yung iba naman, ngayon, pati baba, nilalagyan na ng angles, di ba? Yung iba po, yung baba, ina-advance yung mga walang baba. Mga receded chin. Tapos literally po, binabasag natin yung sa may angle mismo. Tapos splice natin sa gitna para meron pa rin pwedeng pagkapitan tapos hilahin pa harap. Yan. O kaya yung mga ibang mahaba naman, babawasan natin doon. So pwede papasok rin. din natin. Pwede rin yun. So may pag-asa ng mga babalo ngayon. May pag-asa sila. Pero kung doon ang pinagkakitaan nila, wag na. Pero ginagawa mo rin yun. Ginagawa din natin. Pwede rin pagkakitaan ni Doc yun. So it's interesting. So, yan. Mga ilong, mga issues ng disfigurement. Doc. Doc, let's go to allergies naman. Doc. Kasi, isa sa mga common na nakikita ko, even in my practice, is allergic rhinoconjunctivitis. Dito, mataas ba yung incidence na? Ang dami po, Doc, mga palipat-lipat yung pasyente. Akala niya yung doktor, hindi magaling, hindi na bibigyan ng lunas talaga siya. Pero, hindi kasi na ipapaliwanag sa kanya na ito ay pabalik-balik. Tapos pagbabalik, dapat maturuan din siya kung paano yung paggagamot ng sarili niya, kailan siya pupunta sa doktor. Halimbawa sa ilong, di ba? Ang pinaka-common na simptomas natin ay tumutulo palagi. Tumutulo yung ilong, mga ganon. Tapos okay nagbabara. Ngayon, bibigyan mo siya ng antihistamine. Yung pinaka-common ay yung house dust mites na sinasabi natin. Paano ba yung Tagalog? Yung mga carpets, Tapos yung curtains, mga ganon. Cortina. At saka yung mga fungus din. Yung sa bahay kapag kulob masyado, so kailangan buksan yung curtain, mga ganon, paarawan din. Sa bintana. Gamot pa rin, pero pag naggamot tayo, ayun na naman, babalik na naman sila. Pero kailangan kumonsulta sa doktor para makausap at maturuan kung paano yung way ng paggagamot. Para kahit sa bahay, halimbawa, atakihin siya ngayon ng sipon, may inumin lang siya na ito yung binigay ng doktor ko noon. So, pwede niyang i-take yun ng 1 to 2 days. Kapag hindi siya nag-improve, that's the time na magpapacheck up na tayo sa doktor ulit. Yung sinasabi natin na rhinoconjunctivitis, magkakadugtong po kasi lahat yun Pag minsan, yung mga patient na may gano'n, meron ding may mga asthma. So, mga allergic lahat yung mga yun. Allergies sa pagkain, etc. Mga sensitive na tinatawag. Hypersensitive persons. Pero pag sobra naman ng yung ilong po nila ay hindi na nawawala yung pagbabara ng ilong. All day na congested na kahit na naggagamot na sila, kailangan magpa-check up na. Kasi baka pag minsan may yung allergic rhinitis, ito ay kapatid niya, pinsan niya, yung nasal polyps. May tumutubo kasing bukol doon sa loob ng ilong kapag madalas yung sipon. Pag maliit pa, gamot lang yun pag napabayaan, surgery na. Kaya pag minsan, ang sabi nila palagi kasi kailan dapat, alam mo kung kailan ka pupunta ng doktor at saka kung hindi. Bigyan mo lang sarili mo palagi 1 to 2 days. Depende naman sa simptomas. Consult your doctor pagka ganyan. At Doc, ito, mapunta tayo dyan sa tanong ni Gina. Ano ba ang common signs? Sabi, ano yung common na dapat makita sa bata kapag siya merong allergies sa ilong? Alam mo, meron tinuro sa amin dati, kung nakikilala mo si Dr. Matubis.
Apo. Oo. Otolaryngologist. Professor namin nung araw yun. Pagka yung bata daw, nagkukusot ng ilong, ang pinangkukusot yung palm. Like may allergy. Ang tawag namin doon allergic salute pag minsan. Ganun? Yung mga pag kinukusot kasi nila o kaya yung dulo ng ng daliri papunta hanggang doon sa dulo ng palm din pag ganon. So para saludo yon para lumuwag yung sa ilong niya. Kaya ganun yung ginagawa nila. Parang flying kiss. Oo, parang flying kiss pero sa ilong nagmumula. Ang pinaka pa din ay nagdudugo yung ilong nila, no. Ito yung epistaxis. Oo. Usually ang ginagawa kasi nila ay ituro ko na, wag ko nang sasabihin kung ano yung ginagawa nila kasi baka mag-stick sa mind nila. Ituro natin yung tama. Baba ang ulo, so tingin sa floor, tapos pisilin yung ilong. Kung saan yung pinagdudugo, yun yung butas na pisilin. Kung dalawa, pisilin ganon. Wait for 2 hanggang 3 minutes hanggang 5 minutes para huminto. Pero hihinga kayo sa bibig. Hinga sa bibig, oo. So, titingin sa baba, sa floor, hindi ko nasasabihin kung ano yung mali na ginagawa para ba yun yung mag-stick sa mind nila. Yung pong ice packs. Pwede rin po. Para lalo ngayong pag-init, At lalong-lalo namang hindi totoo na kapag kayo ay nagpupumilit mag-English, dudugo ang inyong ilong. ako din pag minsan dinudugo ilong ko pag may mga pasyente. Yeah. Kasabihan lang yun. Doctor, let's pause for a brief reminder, i-upload lang ni DJ Tom yung first part na ating program sa internet. By the way, live streaming tayo ngayon sa My Subic Bay Radio 89.5. I-google nyo lang sa mga internet ninyo at I think we have about 1,900 live streamers. Right now, it's exactly 1,944, Doc. See? People viewing us worldwide po yan. Every week, parami yan. Yeah. Dati, 1,940. Okay. Ngayon, 40. Apo. And meron pang chat feature ito. Kaya yung mga naka-tune in ngayon pwedeng magkonsulta via chat. Type lang po ninyo yung concerns ninyo. Yung mga nakakarinig ngayon na nasa harap ng computer nila, may internet. Ang pinag-uusapan po namin yung live streaming ng station. www.ustream.tv/channel/895 Subic Bay. Mahaba, pero simply Google 89.5. Ayan. Okay, we will pause for a short break. We'll be right back. Please stick around. Introducing the new 2/3 pound Indian style meaty, crispy barbecue Hanson Canton. made with all beef, pure chicken, real pork with cheese and bacon strips, smothered in rich creamy barbecue sauce. We've promised the hungry everything, but did we really make them feel satisfied? Find the answer at Ad Summit Pilipinas 2014, Age of Enlightenment, on May 7 to 10 at the Subic Bay Freeport Zone. Visit adsummit.ph now. Early bird registration extended until March 15, 2014.